Kabanata 1181. Palakpakan. Ang buong hall ay binalot ng dumadagandong na palakpakan. Okay lang ba si Thomas? Natarante si Diana na muntik na siyang mapatayo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa entrance ng stage. Maya-maya pa ay may nakita siyang tao na matagal na noong huli niyang nakita. Si Thomas. Si Thomas iyon. Buhay pa si Thomas. Hindi niya alam kung bakit siya nagkaroon ng maayos na relasyon sa chairman. Kung tutuusin, mag-amanga naman sila sa dugo. Hindi napigilan ni Diana na matuwa nang makita niyang maayos ang kalagayan ni Thomas. Mabilis siyang tumayo, pumalakpak ng malakas, at sumigaw, "Thomas!" Dahan-dahang lumabas si Thomas sa stage at kumaway sa mga staff mula sa ibaba. Makikita ang abot tenga ng ngiti kay Thomas, lalo na para kay Diana. Ang kanyang ngiti ang nakatunaw sa puso ni Diana. Naglakad si Thomas patungo sa microphone, tinitigan niya ang kanyang ama, at ngumiti sila sa bawat isa. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga tao sa ilalim ng entablado, "Hello sa inyong lahat, alam ko na biglaan ang naging desisyon ng chairman ngayong araw. Alam ko rin na kulang pa ako sa experience at abilities, at iyon ang dahilan kung baka marami akong pagkukulang bilang chairman. Pero magtiwala kayo sa akin. Susubukan ko ang aking makakaya na maging leader ng Sterling Technology para ito ay maging mas matatag at mas mahusay. Para ipakita ang aking sincerity, sasabihin ko na ngayon na ang lahat ng mga staff ng Sterling Technology ay makakatanggap ng double salary ngayong buwan. Ang pera ay isang magandang bagay." Matapos marinig ng mga tao ang sinabi ni Thomas, mabilis siyang nagustuhan ng mga taong iyon na sa una ay masama ang loob at naghinala kay Thomas. "Doble pay. Nakakabigla. Mabuhay, Mr. Mayo. Magkakaroon tayo ng mas maliwanag na kinabukasan sa ilalim ng iyong pamumuno, Mr. Mayo. Susuportahan ka namin, Mr. Mayo." Ang mga tao ay talagang realistic. Hanggat nakatanggap sila ng sapat na benefit sa isang sitwasyon, ang mga galit at sama ng loob ay tuluyan ng mawawala. Noong una ay nag-alala si Nelson na hindi makontrol ni Thomas ang mga taong ito. Kung tutuusin, si Thomas ay walang matibay na pundasyon sa Sterling Technology. Gayunpaman, hindi niya abot akalain na makokontrol ni Thomas ang lahat ng mga staff members sa pamamagitan lamang ng ilang mga pangungusap sa loob ng wala pang isang minuto. Ito ang naging paraan para dumobol ang kanyang reputasyon. Napakahusay ng kanyang ginamit na method. Ngayong araw, opisyal na naging chairman ng Sterling Technology si Thomas, at nilagay niya sina Samson, Aris, at Cancer sa mahahalagang posisyon. Kontrolado na ni Thomas ang core ng Sterling Technology. Habang nagsasaya ang lahat, isang grupo ng mga tao ang biglang pumasok sa main entrance. Silang lahat ay nakasuot ng mga professional suit at sila ay may mga agresibong aura. Sila ang mga tauhan ng pamilyang Gomez. Alam ni Thomas na kung gusto niya maging chairman ng Sterling Technology, hindi sapat na magkaroon lamang siya ng internal recognition. Kailangan pa rin siyang ma-recognize ng pamilyang Gomez. Dahil dito ay inimbitahan niya ang head ng pamilyang Gomez na dumalo sa meeting na ito. Si Nicholas, ang head ng pamilyang Gomez, ay pinangunahan ang kanyang mga tauhan sa loob. Agad nang umiti si Thomas nang makita sila habang sinasabing, "Mr. Gomez, bakit ang tagal mo bago ka makarating? Kanina pa kita hinihintay." Napaningiti ng malumanay sa kanya si Nicholas habang sumasagot, "Marami akong trabaho kamakailan at marami sa mga oras ko ang naubos dahil dito. Pasensya na, Mr. Mayo. Oh, kailangan na pala kitang kilalanin bilang chairman ngayon." Naging maayos ang pag-uusap nilang dalawa. Gayunpaman, nakita ng lahat ang pagkalito at hinala sa mga mata ni Nicholas. Tumigil sa paglalakad ang ibang tao. Umakyat si Nicholas sa stage at tumabi siya kay Thomas. Pagkatapos nito ay nagsalita siya sa mga tao sa ibaba ng stage. "Una sa lahat, salamat, Mr. Mayo, sa pag-imbite sa isang matandang tulad ko na dumalo sa meeting na ito. Mabilis na nagbabago ang mundo, at ang mga bagong magagaling na tao ay pinapalitan ng mga talentadong individual. Naniniwala ako na alam ng lahat ang kakayahan ni Thomas. Makatuwiran at mas logical na hayaan siyang pumalit sa posisyon ng chairman pagkatapos ni Nelson, at talagang sumasang-ayon ako dito." Inilabas ni Thomas ang singsing at sinabi ng malakas, "Ito ang singsing mula sa pamilyang Gomez. Ang mga taong kinikilala ng leader ng pamilyang Gomez ang pwedeng magkaroon nito. Karangalan ko na makuha ang singsing na ito. Nangangako ako na dadalhin ko ang Sterling Technology sa isang magandang kinabukasan at patuloy na palalawikin ang impluwensya ng pamilyang Gomez." Masyadong masarap sa tenga ang kanyang mga salita. Tinanggal niya ang singsing at lumuhad siya sa harapan ni Nicholas.
Pagkatapos nito ay binanggit niya na ipagpapatuloy niya ang pagtatrabaho para sa pamilyang Gomez at palalawikin ang kanilang impluensya. Halata na sinusubukan niyang i-please ang pamilyang Gomez. Sinisiguro niya na magiging tapat siya sa pamilyang Gomez at umaasa siya na alagaan siya ng pamilyang Gomez. Sa isang iglap, maraming mga tauhan ng Sterling Technology ang nakaramdam ng pagkadismaya. Ang kanilang bagong chairman ay isang sunod-sonyerin na tao. Wala siyang anumang dignidad. Hindi pa rin maitikaila na matagumpay ang Sterling Technology dahil lamang sa tulong ng pamilyang Gomez. Dahil siya ang bagong chairman, makatwiran na purihin niya ang pamilyang Gomez. Wala nang dapat pag-usapan tungkol dito. Ganito ang gulong ng society. Makapangyarihan ng pamilyang Gomez, kaya dapat silang purihin ni Thomas. Naningkit ang mga mata ni Nicholas at nakaramdam siya ng matinding pagtataka. Hindi niya inaasahan na si Thomas, isang lalaki at determinadong tao, ay sinusubukan siyang i-please sa harap ng publiko. Kapag siya ay nagpakita ng kakaibang kilos, malamang may mabubuong conspiracy sa likod nito. Habang ginagawa ito ni Thomas, mas lalong kinabahan at naguguluhan si Nicholas. Naghinala na siya sa pambobola ni Thomas nang walang pagmamalaki sa kanyang pakiramdam. Sa sandaling ito, napangiti si Nicholas habang sinabing, "Mr. Mayo, welcome." Ang pamilyang Gomez at ang Sterling Technology ay may maayos na relasyon sa simula. Walang magbabago sa ating itinatag na relasyon. Sinisiguro ko ito sa iyo, Mr. Mayo. Ako ang representative ng pamilyang Gomez para masiguro na patuloy kaming magbibigay ng suporta sa Sterling Technology. Tayong dalawa ay magtutulungan para maging matagumpay. Nagpapasalamat ako sa kabutihan mo. Walang problema. Nagkatitigan sina Thomas at Nicholas bago nila parehong inangat ang kanilang mga ulo at tumawa. Opisyal nang nagsimula ang laro sa pagitan ng Hunter at Fox. Kabanata 1182. Nawala ang ngiti sa labi ni Nicholas at magalang niyang sinabi, "Mr. Mayo, isa kang talentadong bata. Isa kang napakahusay na tao sa younger generation. Kung ikukumpara sa iyo ang aking disappointment na apo na si Dominic, wala pa siya sa tuhod mo. Kung ikaw ang apo ko, ako ay magiging masaya." Pagkasabi niya nito ay nagbago ang ekspresyon ni Nelson. Sa katunayan, si Thomas ang kanyang tunay na anak. Nanatiling nakatitig si Nelson kay Nicholas at makikita na nalilito siya. Ang lalaking ito ay ang kanyang ama, pero hindi niya ito pwedeng tawagin na ama. Napakahirap para sa mga ordinaryong tao na maunawaan ang pakiramdam na ito. Napangiti lamang si Thomas habang sinasabi, "Napaka-flattering ang mga sinabi mo, Mr. Gomez. Speaking of which, baka ako na talaga ang apo mo." Nabigla si Nicholas nang marinig ito. Dahil sa kabutihang loob lamang ang mga sinabi niya kanina. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Thomas ang ganitong mga bagay. Hindi na ito kayang tiisin ng kanilang mga subordinate na nasa ibaba ng stage. Maayos naman ang pambobolang sinasabi niya kanina, pero pinaparating niya na gusto talaga niyang maging apo ni Nicholas. Ang ganitong klase ng pambobola ay masyado nang lumalampas sa limitasyon. Gayunpaman, sila ay bahagi lamang ng isang walang alam na crowd na hindi alam ang katotohanan. Ang mga taong tunay na nakauunawa sa sitwasyon ay may iba't ibang opinyon tungkol dito. Awkward na nagsalita si Nicholas sa sandaling ito, "Mr. Mayo, nakakatawa ka talaga. Kung sa tingin mo ay nakakatawa ako, isipin mo na lang na ito ang aking sense of humor." Sandaling nag-usap ang dalawa bago natapos ang meeting. Umalis na ang mga staff sa hall. Umalis na din si Nicholas sa Sterling Technology. Naghanda siya noong una na labanan si Thomas, pero hindi niya inasahan na magiging magalang si Thomas sa kanya. Hindi naman siya naging bastos at patuloy ang kanyang pambobola. Sobra itong ikinagulat ni Nicholas. Umalis si Nicholas sa building at sumakay sa kotse. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa gulat na naramdaman niya kanina. Sa gilid, si Dominic ay curious na nagtanong, "Lolo, bakit parang may iniisip ka? Niloko ka ba ni Thomas?" Umiling si Nicholas bago niya sinabing, "Hindi, walang nangyaring panloloko, at si Thomas ay naging magalang sa akin." Pagkatapos nito ay sinabi ni Nicholas kay Dominic ang lahat ng nangyari kanina. Nang marinig ito ni Dominic, tumawa siya ng malakas at ibinigay ang kanyang analysis. "Lolo, hindi mo kailangang mag-overthink. Para sa akin, napaka-normal para kay Thomas na kumilos ng ganoon." "Talaga?" "Oo naman. Nakuha niya ang posisyon ng chairman at ang kanyang status ay napaka-unstable. Natural lang na kailangan niyang patatagin ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pambobola sa atin.
Sumagot sa kanya si Nicholas, totoo ito kung iniintindi mo ito sa ganitong paraan. Pero, masyadong dramatic ang pananalita ni Thomas habang binobola niya ako. Tinabi niya pa na pwede ko siyang maging apo. Siya ang chairman ng kumpanya. Paano siya naging petty para gawin ito? Bakit hindi? Nagagawa ng mga tao ang lahat para sa pera, sabi ni Dominic. Isa lang ang inaalala ng pamilya natin, at iyon ang pera. Kung si Thomas o si Nelson ang chairman, hindi tayo maapektuhan. Dahil binobola tayo ni Thomas, hindi natin siya kailangang pretuhin bilang kaaway natin. Posible na magkaroon tayo ng collaboration sa kanya. Hanggat mapapatunayan niya ang kanyang kakayahang kumita ng pera, may lugar pa para pag-usapan ng mga bagay. Tumanggaw si Nicholas. Pagkatapos nito ay nagsalita ulit siya. Speaking of Nelson, napansin ko na parang kakaiba siya. Pakiramdam ko ay kakaiba ang Nelson na ito kumpara sa nauna. Nawala ang lahat ng kanyang pagiging tuso at pagmamayabang. Siya ay naging sobrang sentimental. Bukod pa dito, mukhang nawala ang lahat ng galit niya kay Thomas at nawawala pa ngayon si Jed Motley. Masyadong kakaiba ito. Sumagot sa kanya si Dominic, hindi naman ito kakaiba. Lolo, pag-isipan mo ito. Si Nelson ay natalo ni Thomas. Ang legitimacy ay mapupunta sa nanalo. Mula nang natalo siya, kailangan niyang maging masunurin. Paano siya magiging mayabang gaya ng dati? Si Jed Motley ay isang walang kwentang tao. Wala na tayong pakialam kung saan siya nagpunta. Wala tayong pakialam kahit patay na siya. Kabanata 1183. Kuminhawa ang pakiramdam ni Nicholas nang marinig niya ang analysis ni Jed. Gayunpaman, masyadong nag-aalala si Nicholas tungkol sa susi sa problema. Ngunit ang matalinong ipal na si Dominic ay hindi ito pinansin at masyado itong mapanganib para sa kanila. Tara na. Okay, Lolo. Mabilis na nagmaneho palayo si Dominic. Matapos ang insidenteng nangyari ngayon, nagbago ang opinyon ng pamilyang Gomez sa ugaling pinapakita ni Thomas. Kahit papaano ay hindi na sila magiging kalaban ni Thomas. Kung si Thomas ay may kakayahan na kumita ng pera para sa kanila, ang pamilyang Gomez ay magkakaroon ng napakagandang impresyon kay Thomas. Samantala, ipinadala ni Thomas ang ilang tao para ihatid si Nelson sa mansyon at hindi na niya kailangang pumunta muli sa kumpanya. Pagkatapos nito, dinala niya si Samson at ang iba pa sa opisina ng chairman sa office building bago niya isinara ang pinto. Umupo si Thomas sa sopa, malumanay na ngumit bago siya nagtanong, sa tingin mo masyadong flattering ang sinabi ko. Tumawa si Samson nang marinig ito. Ang mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan ay maiisip na binobola mo lamang ang pamilyang Gomez, sinusubukang halikan ang kanilang mga puwetan. Pero iba na ito para sa mga taong nakakaalam ng katotohanan. Pagkatapos nito ay nagpatuloy si Aris, hindi naman ito masama. Ang pinakamabisang paraan para linlangin ang iyong kaaway ay ang linlangin ng sarili mong mga tao. Maliban sa amin, iniisip din ng lahat sa Sterling Technology, kahit ang pamilyang Gomez, na sobra mong kinatatakutan at binobola ang pamilyang Gomez. Sa ganitong paraan, magiging komportable si Nicholas at hindi niya na tayo guguluhin. Tumanggaw sa kanya si Thomas. Oo, ang kailangan natin ngayon ay oras. Kapag ang pamilyang Gomez ay hindi maalerto sa atin. Dapat nating ibalik at palawakin ang Sterling Technology bago tayo makahanap ng tamang pagkakataon para makatakas sa kontrol ng pamilyang Gomez. Pagkatapos nito ay tumitig siya kay Cancer sinabing, dahil hindi na nagtatrabaho ang tatay ko sa Sterling Technology, hindi na nabubuhay ngayon ang underground city. Nangangahulugan ito na ang critical technician ng Sterling Technology ay wala na. Cancer, pinapaubaya ko na sa iyo ang responsibilidad na ito. Kailangan mong palitan ang aking ama para maging isang critical technician. Napangiti ng malumanay si Cancer habang sumasagot, huwag kang mag-alala, Commander. Hindi ito isang mabigat na pasanin para sa akin, masaya akong gawin ito. Desperado akong gawin ito dahil magagawa ko ang lahat ng aking makakaya para maipatupad ang aking kakayahan. Masyado itong nakakahanga. Habang masayang nag-uusap ang grupo, biglang may kumatok sa pinto ng opisina. Pasok po kayo. Bumukas ang pinto at lumapit ang secretary ba niya sinabing, Mr. Mayo, gusto kang makita ni Diana Red mula sa R&D department. Diana. Itinaas ni Thomas ang kanyang kamay. Pwede na kayong umalis. Papasukin mo si Diana. Ilang minuto lang ay pumasok si Diana sa opisina. Isang lalaki at isang babae ang nanatili sa opisina.
Nakatitig si Diana kay Thomas at hindi siya makapaniwala na ito ang totoong nangyayari. Huminga siya ng malalim bago niya sinabing, Thomas, mabuti na lang at buhay ka pa. Hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw, kaya akala ko ikaw. Akala mo patay na ako. Oo. May naramdamang matinding kirot sa puso si Diana na halos mapasigaw siya. Tumawa si Thomas nang makita siya habang umiiling. Lumapit siya at nagabot ng tisyo sa babae. Paano ako magiging madaling patayin? Gayunpaman, naantig pa rin si Thomas nang makita ang hitsura ni Diana. May naisip siya sa sandaling iyon at sinabing, Diana, hindi mo kailangang magtrabaho pa sa R&D department. Simula ngayon, ikaw na ang magiging secretary ko. Para sa akin ka lang magtatrabaho. Banata 1184. Kinilig si Diana at namula ang mukha niya. Tumawa si Thomas nang makita siya at sinabing, ang gagawin mo lang ay magtrabaho para sa akin. Walang karapatan ng ibang executives na utusan ka. Napatanong sa kanya si Diana, may special request ka ba? Noong una, gusto lang niyang magtanong kung may kailangan ba siyang ipagawa sa kanya pero parang medyo mali ang paraan ng pagkakasabi niya. Namula muli ang mukha ni Diana at mabilis siyang ipinaliwanag, huwag mo akong intindihin. Hindi ko tinutukoy ang isang special service. Natawa si Thomas nang marinig ito. Anong iniisip mo? Anong klase ng special service ba ito? Umuso sa kanya si Diana. Kung talagang gusto mong pagsilbihan kita, pwede ko rin itong gawin. Handa akong isakripisyo ang aking katawan para sa'yo. Awkwardly napatahimik si Thomas bago niya mabilis na itinaas ang kanyang kamay at sinabing, teka lang, may isa lang akong gustong hilingin sa'yo. Ano ito? Diana, kapag ikaw ang aking secretary, ang gusto ko lang ay hindi ka magkaroon ng improper thinking tungkol sa akin. Napahinto si Diana ng ilang segundo bago namula ang kanyang mukha. Pagkatapos nito ay galit niyang sinabi, Thomas, isa kang narcissist. Sino ang magkakaroon ng hindi naaangkop na pag-iisip tungkol sa'yo? Napakaganda ko, at ang ganda ng katawan ko. Ang daming nagkakagusto sa akin. Hindi ako magiging interesado sa'yo. Habang nagsasalita siya, biglang tumunog ang cellphone ni Thomas. Inilabas niya iyon at tiningnan ito. Pagkatapos nito, biglang nagbago ang kanyang itsura at hindi niya maiwasang mapangiti. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang kagalakan na nararamdaman niya at hindi ito maaaring pekain. Natuwa si Thomas nang makita ang tumatawag sa kanya. Sino kaya ito? Nagtataka na lumapit at tumingin si Diana. May nakita siyang pangalan ng tumatawag. My dear boss. Sa hindi malamang dahilan, parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Diana at hindi niya kayang indahin ang sakit nito. Nahihirapan pa rin siyang tanggapin na may asawa na si Thomas kahit na alam niya ito noon pa man. Umaway si Thomas sa kanya at may respeto din siyang tumalikod para umalis. Habang naglalakad si Diana sa mahabang koridor, kinurot niya ang kanyang sarili habang sinasabing, alam kong may asawa na siya, kaya anong rason ko para malungkot? Hindi ko siya gusto. Wala akong pakialam sa kanya. Pero bakit nadudurog pa rin ang puso niya kung wala siyang pakialam sa kanya? Kakaiba ang pakiramdam na ito. Naglakad si Diana sa bintana at hinampes ito ng malakas. Thomas Mayo, ano bang sinusubukan mong gawin sa akin? May asawa ka na pero gusto mo pa rin akong maging secretary. Sumusobra ka na. Napakasakit kapag hindi mo makasama ang taong mahal mo. Sa oras na ito sa opisina, masayang sinagot ni Thomas ang tawag bago siya nagtanong, Dear, bakit mo ako tinawagan? Ang matagal na niyang hindi narinig na boses ng kanyang asawa ay nanggaling sa kabilang linya. Kung hindi pa kita tinawagan, nakakalimutan mo na ba ako? Hindi. Araw-araw kitang namimiss. Wala akong tiwala sa'yo. Kapag nasa labas parati ang isang lalaki, siya ay may mga relasyon sa labas. Iniisip ko na lang kung ilang babae ang kasama mo. Wala akong ibang babae. Mabuti naman. Dear, kumusta ang tatay mo? Sumagot si Thomas sa kanya, maayos naman ang lahat. Nahanap ko na ang tatay ko at tinulungan ko siyang magsettle. Kinuha ko na rin ang isang technological company dito. Maayos na ang lahat ngayon. Eddie, ang ibig sabihin nito ay pwede ka nang bumalik ngayon. Maririnig sa boses ni Emma ang labis niyang pananabik kay Thomas. Hindi na siya makapaghintay na makabalik sa kanya si Thomas. Sa kasamaang palad, hindi pa makakabalik si Thomas sa ngayon.
Hindi makakabalik si Thomas sa Southland District hanggat hindi niya natutupad ang hiling ng kanyang Uncle Alden. Nanatili siyang tahimik ng saglit. Hindi niya alam kung paano siya magpapaliwanag sa kanyang sariling asawa. Sa huli, ang unang nagsalita ay si Emma. Sige, parang ayaw mo pang bumalik ngayon. Malamang may napakahalagang bagay na kailangan kang ayusin, kaya hindi ka na makakabalik, di ba? Oo. Simple at direkta ang naging sagot ni Thomas. Kabanata 1185. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ito? Hindi ko pa kaya. Napabuntong hininga si Emma. Sige, sanay na rin ako sa ganito. Lagi kang may tinatago sa akin. Fine, wala akong pakialam. Gusto ko lang ay pangako mo sa akin ng isang bagay. Ano ito? Kahit ano ang gusto mong gawin, kailangan mong tiyakin na ligtas ka. Napakainit ng loob ni Thomas. Gagawin ko. Sabik na sabi ni Emma, huwag mo na lang akong sagutin. Dapat mong isa-isip ito. Hindi ka na nag-iisa. Hindi mo mabubuhay ang iyong buhay na parang nasa warzone sa kanlurang baybayin. Mahal, may asawa ka na at nahanap mo na ang iyong ama. Hindi ka na nag-iisa. Hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo, kailangan mo ring isipin ang pamilya mo. Mag-ama kayo at isa ka na ring ama ngayon. Ano? Noong una ay nakaramdam ng labis na pagkaantig si Thomas, ngunit may biglang naramdaman habang nakikinig sa kanya. Siya ay isang anak na lalaki. Okay, nahanap niya ang kanyang ama, kaya dapat niyang isaalang-alang ang kanyang ama dahil siya ang anak. Totoo rin na siya ay isang may asawa. Pagkabalik niya, pupunan niya ang mga pagkukulang ng relasyon nila ni Emma. Pumayag siya na kailangan niyang pag-isipan pa ang asawa bago siya gumawa ng anuman. Ang problema, bakit siya naging ama? Ibig ba niyang sabihin? Biglang tumibok ng napakabilis ang puso ni Thomas at nagtanong siya, mahal, ibig mo bang sabihin? Ikaw ay, maging ang Diyos ng digmaan ay nauutal sa sandaling iyon. Nakaramdam siya ng kaba at takot. Nahihiyang tumawa si Emma bago niya sinabing, nagpunta ako sa ospital para sa pagsusuri noong nakaraang araw. Kinumpirma ng doktor na buntis na ako. Boom! Naglaro ang mga paputok sa puso ni Thomas. Siya ay buntis. Talaga bang buntis siya? Mahal, hindi ka nagsisinungaling sa akin, tama. Anong pinagsasabi mo? Paano ako magsisinungaling tungkol dito? Jerk, itatanggi mo ba ang mga ginawa mo? Hindi. Awkward na sinabi ni Thomas, masyado akong nasa sabik na kailangan kong kumpirmahin muli. Isang buwan na ang nakalilipas, bago siya umalis sa Southland District, natulog na siya kay Emma at naging tunay silang mag-asawa. Hindi niya inaasahan na mapalad siya para mabuntis siya. Hindi talaga siya sanay na tinatawag siyang daddy. Tuwang-tuwa si Thomas at sinabi niya, mahal, magpahinga ka ng mabuti. Aayusin ko ang lahat dito sa pinakamaikling oras para makauwi at samahan ka. Okay mahal. Hihintayin kitang makauwi. Ilang sandali pa ay nag-sweet talk silang dalawa bago sila nag-aatubili na ibinaba ang isa't isa. Walang sandaling makaramdam ng saya si Thomas ng ganito. Pabalik-balik siya sa opisina at hindi siya makaupo o makatayo. Ang Diyos ng digmaan ay maaari ding makaramdam ng pagkalito. Magiging ama na ba ako? Anong ipapangalan ko sa baby natin? Dapat ko bang bilhin ng milk powder, mga laruan, at mga damit ng maaga? Hindi pa siya naging ama noon, kaya wala siyang alam tungkol sa mga bagay na ito. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Habang siya ay nalulubog sa kanyang pag-iisip, tumunog ang telepono sa kanyang opisina. Ayaw itong kunin ni Thomas. Ang tanging iniisip niya ay ang kanyang anak. Ngunit, patuloy na nagriring ang telepono. Hindi napigilan ni Thomas na walang pasensya na lumapit at sinagot ang tawag. Ang kanyang tono ay puno ng kaunting kawalang kasiyahan. Hello? Sino ito? Isang boses na medyo luma na ang nanggaling sa kabilang linya. Bata, bakit parang galit ka? Napailing si Thomas. Naririnig niya na ang tumatawag sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang instructor sa kanlurang baybayin. Siya rin ang kanyang guro, si Franklin Clark. Kabanata 1186. Isang kulay pilak na puting sedan ang pinaandar sa malawak na kalsadang aspalto. Si Iris, ang driver, ay nasa sabik ng sabihin niya, Commander, hindi ko inaasahan na ang instructor ay talagang magkusa na makipag-ugnayan sa iyo. Simula nang umalis kami sa kanlurang baybayin, hindi na namin siya nakilala.
I'm really looking forward sa reunion na ito. Napangiti ng mahina si Thomas na hindi sumasagot. Inaasahan ba niya ito? Oo. Pero, mas nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ang unang bagay na natitiyak niya ay ang paggalang ni Thomas sa kanyang instructor na si Franklin. Naalala niya noong una siyang nakarating sa kanlurang baybayin, baguhan pa lang siya na laging binubuli at sinusupil ng mga bihasang sundalo. Noon, nakita ni Franklin ang potensyal ni Thomas at pinanatili niya si Thomas bilang kanyang estudyante. Itinuro niya kay Thomas ang lahat ng uri ng mga kasanayan sa pakikipaglaban pati na rin ang kaalaman sa militar, at si Thomas ay lumago mula sa isang bagong sundalo. Natural, si Thomas ay likas na matalino. Ngunit kung hindi siya nakatanggap ng tulong mula kay Franklin, ang kanyang landas ng paglago ay hindi magiging maayos. Higit sa lahat, pagkatapos na ma-promote si Franklin, tinulungan pa niya si Thomas sa pamamagitan ng pagrekomenda kay Thomas sa superior, na pagkatapos ay nagbigay kay Thomas ng pagkakataon na buuin ang kanyang tagumpay. Masasabing kailangan ni Thomas ng hindi bababa sa 10 taon upang magtagumpay nang wala si Franklin. Bilang estudyante, dapat ay binisita kaagad ni Thomas si Franklin noong una siyang dumating sa Central City, ngunit labis na natakot si Thomas. Ito ay dahil isinuko ni Thomas ang lahat ng kanyang mga titulo. Noong nakaraan, upang matulungan si Thomas na makuha ang titulong God of War at tulungan siyang mamuno sa buong kanlurang baybayin, nagsumikap si Franklin sa kanyang sarili. Palagi niyang pinupuri si Thomas at pinaghirapan niya ang lahat bago makuha ni Thomas ang lahat ng kanyang mga nagawa. Hindi ito magiging posible sa kanyang kakayahan lamang. Sa sopistikadong lipunang ito, wala kang mapapala kung hindi ka marunong makipag-usap ng maayos at magtrabaho ng maayos. Si Thomas ay kulang sa lakas na ito. Sa kabutihang palad, mayroon siyang isang mahusay na guro na tumulong sa kanya na makabawi sa kahinaan ng kanyang pagkatao, na naging dahilan upang siya ay maging commander at makamit ang titulong God of War noong siya ay napakabata pa. Ngunit anong nangyari? Nagbitiw si Thomas sa lahat ng posisyon nang hindi ipinaalam kay Franklin, kaya nangangahulugang nasayang niya ang lahat ng pagsisikap ni Franklin. Dahil dito, patuloy na iniiwasan ni Thomas si Franklin. Magkikita daw sila mamaya. Kung tinanong ito ni Franklin, ano ang dapat niyang isagot? Nang maisip ito ni Thomas, sumakit ang ulo niya. Pip, umagal ang takbo ng sasakyan. Nakatanggap sila ng mga eksaminasyon bago sila matagumpay na nakapasok sa kampo ng militar. Ang lugar na ito ay ang kampo ng mga bantay sa Outer City, na siya ring teritoryong pinamamahalaan ni Franklin. Siya ay matanda na at imposibleng lumaban pa siya sa digmaan sa kanlurang baybayin. Kaya, bumalik siya sa Central City para hawakan ang madaling gawain. Sa kampo ng bantay sa Outer City, si Franklin ang pangunahing namamahala sa pagsasanay sa mga sundalo at responsable din siya sa pagsasanay ng mga mahuhusay na tao. Kung kaya niyang sanayin ang isa pang namumukod tanging talento tulad ni Thomas, iyon ay isang magandang bagay para sa bansa at sa mga tao. Huminto ang sasakyan. Nakarating na tayo, tumalikod si Aris at sinabi kay Thomas sa backseat. Huminga ng malalim si Thomas. Walang silbi ang pag-iisip tungkol dito ngayon. Dahil nagkamali siya, kailangan niya itong aminin. Bakit siya natatakot sa sarili niyang guro? Pinuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Matapos manguna ang receptionist, dumating sina Thomas at Aris sa isang napakagandang bahay na gawa sa kahoy. Matapos nilang tanggalin ang kanilang mga sapatos at medyas, naglakad sila papasok sa kahoy na bahay na nakatapak. Pagpasok pa lang nila sa loob ay nakita nila ang isang matandang may puting buhok na may sinusulat sa papel na may fountain pen. Ginoong Clark, hindi napigilan ni Thomas ang tawag sa kanya. Ginoong Clark, nakaramdam niya din ng sobrang tuwa si Aris. May kumikinang sa mga mata ni Franklin. Halatang-halata ang kanyang pinanibik na para bang isa siyang malungkot na matanda na nakitang sa wakas ay umuwi na ang kanyang anak. Ang gayong simpleng kaligayahan ay ang pinakataos puso. Tumigil siya sa paggalaw ng kanyang fountain pen, itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw. Agad niyang nakita si Thomas. Aking batihing Thomas, nandito ka na sa wakas. Kabanata 1187. Matagal na silang hindi nagkikita. Nang makita muli ni Franklin ang kanyang minamahal na estudyante, hindi niya namamalayan na tinawag niya si Thomas na parang isang tunay na ama na nakikita ang kanyang anak. Medyo na-touch din si Thomas at lumakad siya kasama si Aris. Ginoong Clark. Si Thomas ay hindi naglagay ng saloobin sa harap ni Franklin.
Ibinaba ni Franklin ang kanyang fountain pen bago siya lumakad at hinawakan ang mga balikat ni Thomas gamit ang kanyang mga kamay. Thomas, simula nang umalis ka sa kanlurang baybayin, hindi na tayo nagkikita. I really miss you, sabi niya. Habang tumatanda siya, mas naging sentimental siya. Noong nakaraan, si Franklin ay talagang nakalaan, ngunit hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon ngayon. Sa gilid, nakakainggit si Aris, Mr. Clark, nandito din ako. Pwede mo ba akong tingnan? Tumawa si Franklin. Bata, ngayon lang kita nakita. Halika, maupo ka muna. Inanyayahan sila ni Franklin na umupo sa kanilang mga upuan. Pagkatapos, tinawag niya ang waiter para ihain sa kanila ang isang plato ng prutas at tubig. Napakagalang niya. Tinanong niya, Thomas, matagal ka nang nasa Central City pero hindi mo ako binisita. Kung hindi kita tinawagan, malamang hindi mo ako bibisitahin, di ba? Namula ang kutis ni Thomas at nahihiya siyang sumagot. Agad na nalutas ni Aris ang gulo para kay Thomas. Sa totoo lang, Commander. Bago siya matapos magsalita, winagayway ni Franklin ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam ko. Ito ay tungkol sa iyong ama, tama ba? Natigilan si Thomas. Alam mo ba ang tungkol dito, Mr. Clark? Siyempre. Kung hindi ko naiintindihan ang gayong maliit na bagay, paano ako magiging guro ng Diyos ng digmaan? Nang banggitin niya ang Diyos ng digmaan, muling nabagabag si Thomas. Bumantong hininga siya at sinabing, Mr. Clark, I'm sorry for letting you down. Nag-resign ako sa lahat ng posisyon ko nang hindi muna nagpapalam sa iyo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mapait na tumawa si Franklin. Noong una kong narinig ang tungkol sa iyong pagbibitiw, nagalit ako, ngunit mabilis akong kumalma. Batay sa aking pagkaunawa, hindi mo gagawin ang katawa-tawang bagay na ito nang walang dahilan. Noon, alam kong nag-resign ka at pumunta sa Central City dahil gusto mong imbestigahan ang iyong ama, kaya natahimik ako. Kaya, tinawagan kita pagkatapos mong ayusin ang lahat. Bagamat mukhang mabait siya, maraming bagay ang dapat isipin ni Thomas. Sa totoo lang, iilan lang ang nakakaalam na nagbitiw si Thomas at hinanap ang kanyang ama sa Central City. Napaka-confidential nito. Ngunit, nagawa itong malaman ni Franklin. Dapat pansinin na ang kakayahan ng mga opisyal ng gobyerno sa pagsisiyasat ay higit pa sa maiisip ng mga normal na tao. Masyado silang makapangyarihan. Patuloy na sinabi ni Franklin, bukod sa muling pagsasama-sama mo, tinawag kita dito ngayon dahil may gusto din akong ipakilala sa iyo. Tinanong ni Thomas, sino ito? Tinabi ni Franklin sa gwardya sa pintuan, hilingin si Sean na lumapit. Maya-maya pa, pumasok sa loob ang isang binata na may matipunong katawan at may pagka-cutting hairstyle. Mukha siyang mga 22 years old. Bagamat bata pa siya, makikita sa aura kapag naglalakad siya at sa kanyang hininga na dapat ay isang dalubhasa siya. Gayun din, ipinakita rin ng kanyang outfit na hindi mababa ang kanyang rango sa militar. Naglakad ang binata patungo kay Franklin at magalang na binigyan siya ng saludo. Ginoong Clark. Mr. Clark. Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata. Tila ang binatang ito ay isa pang estudyante ni Franklin. Ito dapat ang kanyang junior. Tinabi ni Franklin, ang kanyang pangalan ay Sean Murphy. Siya ang aking estudyante. Tumango si Thomas. Mayroon siyang marangal at kahangahangang hitsura. Ang gwapo-gwapo din niya. Mr. Clark, palagi kang may tumpak na paghuhusga. Pinabati kita sa pagtanggap ng isa pang may kakayahang talento. Napatingin si Sean kay Thomas. Binigyan niya siya ng katulad na paggalang na saludo at sinabing, Mr. Mayo. Banata 1188. Medyo nagulat si Thomas. Oh, kilala mo ba ako? Umalaklak si Sean. Ginoo. Lagi kang kinukwento ni Clark. Bukod dito, sino ang hindi nakakaalam tungkol sa iyong mga nakakatakot na record sa hukbo? Paanong hindi kita makikilala? Pagamat parang nambobola siya, naramdaman ni Thomas na may ibang kahulugan ang mga salita ni Sean sa ilang kadahilanan. Puno ng provocation ang tono niya. Marahil iyon ang impulsive aura mula sa isang mapagkompetensyang binata. Sinabi ni Franklin, Tom, huwag mong maliitin si Sean. Ang bilis ng kanyang paglaki ay hindi mas mababa sa iyo. Marami siyang nabasag na record na dati mong iniwan sa hukbo. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi mahuhulaan. Bahagyang ngumiti si Thomas habang sinabi niya, iyan ay magiging napakahusay. Mr. Clark,
You can live your life without worries kapag nandito si Sean. Sabi ni Sean, salamat sa papuri, Thomas. Wala akong ibang iniisip ngayon. Ang tanging iniisip ko ngayon ay ang matuto kay Mr. Clark at basagin ang lahat ng iyong mga naunang record. Pagkasabi niya noon ay naging tense ang atmosphere sa kwarto. Tama ang pakiramdam ni Thomas kanina. Si Sean talaga ay may pagkapuot. Ang mga kabataang lalaki ay karaniwang nakikipagkompetensya. Silang dalawa ay mga estudyante ni Franken at sila ay lubos na may kakayahan sa napakabatang edad. Ngunit, ang target ni Sean ay maging number 1. Ang kailangan para maging numero 1 ay talunin ang dating numero 1. Sa makatuwid, si Thomas ay nakatakdang maging target ni Sean. Ayaw itong pigilan ni Franklin. Bilang isang guro, masaya siyang makita ang pag-unlad. Ang mga lobo ay madarama lamang sa gutom na mga kondisyon at sila ay sasanayin upang magkaroon ng mahusay na kakayahang manghuli. Kung gusto niyang sanayin si Sean, kailangan niyang humanap ng angkop na target para kay Sean para mapanatiling masigla at excited siya. Sa ganitong paraan, magagawa ni Sean na bumuo ng natitirang kakayahan. Si Thomas ang pinakapamilyar dito. Ito ay dahil ginamit din ni Franklin ang mode ng pagsasanay na ito upang sanayin si Thomas sa nakaraan. Gayunpaman, ginamit ni Franklin ang kanilang kaaway bilang target upang sanayin si Thomas. Iba ang nangyari ngayon. Pinili talaga ni Franklin si Thomas bilang target na sanayin si Sean. Actually, si Thomas lang ang pwedeng maging target. Ang iba ay hindi kayang pigilan si Sean sa kanilang mga kakayahan. Hindi nila ma-stress si Sean na nangangahulugang hindi nila mapapasulong si Sean. Maging si Franklin mismo ay hindi napigilan si Sean dahil sa kanyang edad. Si Thomas lang ang may kakayahan. Siya ang Diyos ng digmaan na dating napakalakas at siya ay nasa kanyang pinakamabuting kalagayan ngayon. May kakayahan at kwalifikasyon siya para sugpuin si Sean. Mula sa titig ni Sean na nakatingin kay Thomas, makikita ang kanyang pananibik at pagnanasa. Desperado siyang malampasan si Thomas. Walang sino mang nakaupo sa lugar na iyon ay tulala. Nang walang anumang paliwanag, malinaw na naunawaan ni Thomas ang layunin ni Franklin. Hindi niya maiwasang madismaya. Noong una ay inakala ni Thomas na tinawag siya ng kanyang guro dahil na-miss siya nito. Malamang na gusto siyang hilingin ng kanyang guro na makipagkita sa kanya upang makipag-ugnayan muli tulad noong unang panahon. Sinong mag-aakala na hinanap lang siya ng kanyang guro para gamitin siyang target ng isa pa niyang estudyante. Pagamat ito ay makatwiran at walang bagay na hindi nararapat tungkol dito, nakaramdam pa rin si Thomas ng kaunting hindi komportable. Ang pagmamahal ng guro-estudyante sa kanyang puso ay bumangon bago ito agad na naalis. Malalim na naiintindihan ni Thomas kung ano ang ibig sabihin ng mababaw na pagmamahal ng tao. Kabanata 1189. Bagamat labis ang pagkadismaya ni Thomas, hindi niya ito ipinahayag sa kanyang mukha. Ang kanyang mental na lakas ay higit na mas mahusay kaysa sa isang regular na tao. Uminom si Franklin ng tsaa bago niya sinabi, ang kasalukuyang posisyon ni Sean ay Deputy Commander sa kanlurang baybayin. Tom, ang iyong mga sundalong pinamunuan mo noon ay nasa ilalim na ni Sean. Ang iyong power of Almighty, lalo na, ay nagpakita ng isang ganap na bagong panig pagkatapos na sanayin ni Sean. Sa tingin ko sa lalong madaling panahon, mapapalitan ka ni Sean at hahalili sa iyo bilang God of War. Tumawa si Sean at sinabing, The God of War. Hindi, naaalala ko na ang titulong ito ay kay Thomas lamang. Kahit hindi niya hawak ang posisyon, pinapanatili niya pa rin ang titulo. Kahit na ako ang pumalit sa kanyang posisyon, malamang na kailangan kong makakuha ng isa pang titulo. Ang pag-uusap ay medyo nakaramdam ng sama ng loob kay Thomas. Ang titulong God of War ay patunay na si Thomas ay naging matagumpay sa kanlurang baybayin. Ito ay malalim na nakatanim sa kaluluwa ni Thomas. Gayunpaman, walang takot na sinabi ni Franklin ang isang bagay na tulad nito sa bukas. May pagmamahal pa ba siya kay Thomas? Sabi niya, Tom, bakit hindi mo samahan si Sean para tingnan kung paano niya sinasanay ang kapangyarihan ng makapangyarihan na iniwan mo? Sumang-ayon si Sean at sinabing, I'd love that. Kung mayroong anumang bagay na hindi ko ginagawang mabuti, maaari mo ring ituro ito. Sa kanyang upuan, si Aris ay nagsuot ng malungkot na ekspresyon. Maliban sa 12 Golden Zodiacs, Power of Almighty ang pinakamakapangyarihang kapangyarihang labanan ni Thomas. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay pag-aari ng gobyerno.
Matapos magbitiw si Thomas, hindi na niya sila maisama. Hindi sila maaaring magbitiw tulad ng 12 Golden Zodiacs. Ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay ang makita ang walang talo na hukbo na dati niyang pinamumunuan na ngayon ay kontrolado na ng ibang tao habang siya ay nakatingin lamang sa gilid. Ginawa iyon ni Franklin dahil gusto niyang palalimin ang puot ni Thomas kay Sean. Naunawaan ito ni Thomas. Naintindihan din ni Aris. Paano kayang iframe ng isang guro ang kanyang estudyante ng ganoon? Hindi kinaya ni Aris ang nakita. Gusto niyang ipagtanggol si Thomas, ngunit pinigilan siya ni Thomas. Ayos lang. Gusto ko rin makita kung ano ang buhay ng mga kapatid ko ngayon. Tara, tingnan natin sila. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Thomas. Sumilay pa siya ng mahinang ngiti sa kanyang mukha. Mukhang inaabangan niya talaga ang pagkikita niya ng mga dati niyang kaibigan. Gayunpaman, alam ni Aris na kailangang magalit si Thomas noon. Kalimutan si Thomas kahit si Aris na hindi kamag-anak ay hindi komportable. Thomas, sumama ka sa akin. Si Sean ang nanguna sa unahan habang si Thomas at Aris naman ay sumunod sa likuran. Pumunta sila upang tingnan ang kampo ng pagsasanay ng Power of Almighty. Pagkaalis nila ay may lumabas ang babae sa loob ng bahay. Siya ang asawa ni Franklin, si Irene Turpin. Umupo siya sa tabi ni Franklin. Lumapit siya para kunin ang teapot at nilagyan muli ang tasa nito bago niya ibaba ang kaldero. Lumingon siya sa gilid at tumingin kay Franklin bago siya seryosong nagtanong, nararapat ba na gawin mo ito? Kinuha ni Franklin ang tasa ng tsaa at humigop. Hindi siya sumagot. Sabi ni Irene, si Thomas ang pinakamagandang estudyante sa buhay mo. Siya ang iyong pride. Dahil din kay Thomas kaya't nagkaroon ka ng matibay na katayuan sa Central City. Alam ng lahat na ikaw ang guro ng Diyos ng digmaan. Ngunit, sisirain mo siya sa iyong sariling mga kamay ngayon. Hindi ka ba masyadong malupit? Kabanata 1190. Napangisi si Franklin. Tiningnan niya ng masama ang asawa. Masyado kang malambot at hindi mapag-aalinlanganan. Ano ang ibig mong sabihin sa malupit? Nagbitiw si Thomas sa lahat ng posisyon niya nang hindi nagpapalam sa akin at naapektuhan ako nito. I'm not just boycott him because I have to come to outer city, I even lost the capital to challenge those executives. Kahit kailan hindi niya ako pinansin. Hindi ba siya malupit? Napabuntong hininga si Irene. Lahat ng pag-aari natin ngayon ay dahil talaga kay Thomas. Masyado na nating sinamantala siya at hindi natin siya dapat kamuhian dahil sa nawala sa atin. Kalokohan, malungkot na sabi ni Franklin. Ano ang ibig mong sabihin sa pagsasamantala sa kanya? Saan siya natuto? Paano siya naging God of War? Iyan ang lahat ng aking mga kontribusyon. Huminto sandali si Franklin bago siya nagpatuloy sa pagsasabi dahil ayaw niya maging Diyos ng digmaan, natural na may iba pang gusto. Hanggat kaya kong sanayin si Sean. At si Sean ang pumalit sa bakanting posisyon na iniwan ni Thomas. Ako pa rin ang magiging guro ng God of War at magkakaroon pa rin ako ng kapital para makipagkompetensya sa mga executive na iyon sa Central City. Kailangan kong bumalik sa sentro ng Central City. Ang mga mata ni Franklin ay nabulag ng kapangyarihan at ang kanyang isip ay lubos na natatakpan. Si Franklin ay madalas na pumatay ng mga kaaway sa kanlurang baybayin ng may sigasig. Wala na ang berong iyon. Sa mga nakalipas na taon, siya ay labis na nahuhumaling sa laro ng kapangyarihan sa Central City. Kapag na-addict na siya, hindi na niya ito maalis. Dati, iniiwasan ng mga tao sa Central City si Franklin kapag naging estudyante niya si Thomas. Gayunpaman, pagkatapos magbitiw si Thomas, ang kapangyarihan ni Franklin ay agad na inalis noong nakaraang buwan. Siya ay gumagala sa gilid ng kapangyarihan. Hindi siya nasisiyahan dito at gusto niyang bumalik. Hindi na niya mailagay ang kanyang pag-asa kay Thomas, kaya inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa isa pa niyang estudyante, si Sean. Dahil sa pagbibitiw ni Thomas, nabakant ang posisyon ng God of War. Kaya, kailangang may dumating at punan ang posisyon. Ang taong iyon ay hindi maaaring tawaging Diyos ng digmaan kapag kinuha niya ang posisyon. Maaaring tawagin siyang God of Night Battle o God of Dragon. Alinmang paraan, ang posisyon ay hindi maaaring manatiling bakante. Maraming tao ang nakatutok sa posisyon. Inirerekomenda ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa Central City ang kanilang mahuhusay na estudyante na makipagkompetensya para sa posisyon. 20 araw.
May 20 araw pa para sa paghahanda bago opisyal na magsimula ang pagpili. Sa oras na iyon, kung kaninong estudyante ang maaaring humawak ng posisyon na ito, siya ay magiging mayaman. Natural na hindi palalampasan ni Franklin ang pagkakataong ito. Patuloy niyang nire-recommend si Sean para sa posisyong ito. Ngunit, dahil hindi pa rin ganoon kaya si Sean, kailangan niyang ma-upgrade sa pinakamaikling panahon. Ang pinakamahusay na paraan upang mag-upgrade ay upang makahanap ng isang malakas na target para kay Sean. Maliwanag, si Thomas, na dating Diyos ng digmaan, ay ang pinakamahusay na kandidato. Kung matatalo ni Sean si Thomas, magagawa niyang kunin ang posisyon ng God of War nang walang anumang pagdududa. Hanggat maging bagong Diyos ng digmaan si Sean, maaari akong bumalik sa pagiging sentro ng kapangyarihan. Kinagat ni Franklin ang kanyang mga ngipin at sinabi, kung gusto ng hari na mamatay ang kanyang ministro, kailangang mamatay ang kanyang ministro. Kung gusto ng ama na mamatay ang anak, kailangang magpakamatay ang anak. Ako ang guro ni Thomas, at ginampanan ko rin ang papel ng kanyang ama. Para sa pangarap ko, bakit hindi makapagsakripisyo ng kaunti si Thomas? Siya ay ganap na hindi makatwiran. Alam ni Lane na wala itong silbi kahit na ipagpatuloy pa niya ang anumang sasabihin, kaya hindi na niya ito kinukumbinsi. Malungkot siyang napabuntong hininga bago sinabing, Franklin, kung pipilitin mong gawin ito, wala na akong komento. Pero, I have to remind you na iba si Sean kay Thomas. Hindi lang kaya si Thomas, mataas din ang moral integrity niya. Pagkatapos niyang maging matagumpay, ipinakita mo ang kanyang pangalan at iyon ay mabuti. Pero, iba si Sean. Si Sean ay mayabang at masuweyan. Kung talagang hahayaan mo siyang kunin ang posisyon ng Diyos ng digmaan balang araw, natatakot ako na hindi siya magpasalamat at hindi kanya igagalang. Napangisi si Franklin. Nag-o-overthink ka. Confident ako na kakayanin ko si Sean. Hindi mo kailangang mag-alala masyado.